Uy, good morning guys. Isang basag na araw na naman po ang ating lumipas. Kagaling ko lang sa trabaho and siyempre unang kang gagawin is bungkalin ang ating solar setup. Partida, di pa tayo nag-aalmusal. So palapit na palapit ang aming gala na ilang araw kaming wala sa bahay and problema ko nung gawin ko dito sa solar setup. Kasi kung wala kaming load sa umaga, overpower ng panel tong aking mga battery. So hindi ko siya pwedeng iwan ng ganito lang. I tried na ikabit yung dalawang maliit and nabasag. I tried to do some smaller setup pero ang pangit na naman tingnan. And kakalasin ko na lang uli siya. So I do some research kung ano mga pwedeng gawin. So ito yung 5 na bagay na pwede mong gawin sa inyong solar setup kung aalis kayo ng mahabang panahon. Let's say days, weeks. So number 1 is palitan yung settings ng inyong setup. So I assume kung matagal na kayo nag-setup, familiar na kayo sa pagdot-dot ng mga pindot-pindot dito. And may kita nyo dito yung high voltage disconnect gaya nito, 14.4. Ibaba nyo lang siya to the point na hindi mababasa ng battery na overcharging na siya. Kasi kung ibababad nyo sa 14.4, yung 12 volts nyo, overcharge siya ng buong maghapon. So kung gawin nyo, iset nyo lang siya ng mas mababa. Let's say 13 or 12.9 ganon. Para pag nag-charge siya sa solar panel, ikakat na siya ng panel. Ay, ikakat na siya ng solar charge controller nyo. So ayun. Kung walang ganong feature yung SCC nyo, which is weird, kasi usually lahat naman may ganon, is ikalawang paraan is magkabit kayo ng high voltage disconnect. So ito is low voltage disconnect. So hindi ito yung mismong kailangan nyo, pero sample lang. So meron siyang indicator na kung ilang volts na. Meron din siyang in and out. And meron siyang dalawang button. So ang ginagawa lang ng gantong module is kapag na-reach niya yung certain volts na sinet mo sa kanya, ikakat niya yung connection. So kunwari, sa ngayon is meron akong battery na ito pala 24.7. Then, isa-set ko yung high voltage disconnect ko ng 26. So, pag nag-26, kakat na niya. So, hindi na madagdagan yung battery nyo. And that's another way para hindi ma-overcharge yung battery nyo kahit wala kayo. Or, pwede nyong gawin is palitan yung connection ng mga panels nyo. So, imbis na ikabit nyo lahat, kabit nyo lang is konti lang. Hugot nyo lang yung iba. So, ay, kunyari, meron kayong maraming panel, to dalawang 500. Then, meron kayong maliit na 100. Iwan nyo lang yung 100, kalasin yung dalawang 500 para nag-charge pa rin siya kasi para hindi lang mag-degrade ba yung battery. Or, pwede nyong ipahiram yung solar panel nyo sa kapitbahay kung may DIY solar setup din sila. Or, pwede nyo iwan pa rin nakabukas, then kuha lang kayo ng isang connection. Kunwari ito sa akin, meron akong extension cord dito. So gagawin ko ng extension mula dito papunta sa kapitbahay, then singilin nyo ng mga 50 pesos, 100 pesos. At least nakatipid sila sa kuryente ng mga ilang araw. Let's say parang ganun ba. So nagamit pa rin yung panels nyo, nagamit yung setup nyo, then may konting kickback kayo. Or kung meron kayong hybrid setup, on-grid setup na naka-net metering kayo, then, huwag nyo nang galawin. I-set nyo lang yung panels nyo, ay yung controller nyo pala sa mababang settings uli. Kunyari yan, 14.4, 12 volt setup ko na naka-hybrid setup or on-grid. Ibaba nyo to ng 12, siguro 13, something ganun. Para puno agad. Then, lahat ng charge or lahat ng kuryente mula sa solar panel nyo is ibabato nyo agad sa DU or sa kuryente provider nyo. So lalaki yung may export nyo. So export na kayo ng export, yung battery nyo hindi mo overcharge kasi mababa lang yung pagkaka-configuration nyo dito. So i-detect nyo na, ay puno na, kakat ko na to. Then lahat ng papasok mula sa solar panel ibabato niya papunta sa DU nyo. Then kung by ikot yung metro nyo, ikot mo na siya pabalik. So lalaking export nyo. Then pagbalik nyo ng bahay, ang laki na export nyo, ang laki na natipid nyo sa kuryente. So ganun is kung meron kayong hybrid na naka net metering or
meron kayong on-grid na naka-net metering. So magandang idea yon. Iwan nyo lang, then export lang kayo ng export kahit wala kayo sa bahay. So walang gumagamit, then nag-export kayo to tipid. And last one, siguro ito na lang yung gagawin namin is etong setup na to, kakalisin ko talaga yan kasi papansin lang. And number 5, ito yung gagawin ko pag alis namin is, since may breaker ako dito, i-off ko na lang silang lahat para wala nang problemahin. Kakalisin ko rin tong sa inverter, sa battery, i-off ko lahat. Then set up ko na lang siya pagbalik namin. Since wala rin lang naman gagamit, and ayoko ring iwan, kasi nga delikado. So kunyari mag-iwan ako ng isang dyan, tapos biglang nagkaroon ng disgrasya. At least kung wala ako sa bahay, nakababa tong breaker, nasira yung panel sa taas, check ko na lang siya pag uwi. Kung okay pa rin, then bukas panel. Ganun lang, bukas panel, pak, okay na, balik agad sa pag-harvest. Kung medyo may sira, at least may kita ko. Kung kinidlatan, wala naman akong SPD, at least nakababa yung breaker, safe pa rin ang setup. So yun lang. So yun nga, configuration para mag-cut agad siya. Either settings nito, gawin ka ng high voltage disconnect, or sa yung settings, or ipahiram mo yung panel mo, ibahin mo yung connection mo, or kung on-grid or hybrid, export lang kayo ng export. Yun yung maganda. And pag number 5, yun yung gagawin ko, putulin ko na lang talaga yung connection ng lahat ng to, balik ko na lang pag uwi namin. So yun lang. Kung meron kayo ibang idea na kung ano pang pwedeng gawin, comment lang sa comment section, and check ko kung okay rin siyang idea. So yun lang, salamat sa mga nanood, bye!